let me clear this out with you now. Noong in-interview ako sa, I think it's the group of Ed Lingaw, no? Merong babae doon na pan eh. She was not interviewing but rather anyway, ang sabi sa akin, Attorney, bakit nasama si Laila de Lima sa listahan ng mga Congress members na hindi naman siya membro ng Kongreso noon? No? At pinapalabas nila ngayon, nasa kulungan pa raw si Laila de Lima noon, paano siya makatanggap? No? At dahil po dun sa pagtatanong, ang sabi ko ay, ang nabanggit kasi ng mga dating sundalo ay Congresswoman Laila de Lima. At ang explanation nila sa akin ay, Sir, nung ginagawa kasi natin itong affidavit bandang February, ay Congresswoman na si Laila de Lima. And out of respect, we addressed her as Congresswoman Laila de Lima. At ako naman, ay isinama ko nga siya, no? Doon sa listahan ng mga Congress members. But that is a peripheral issue. The central issue is, did she receive or not? And minemaintain po sila, minemaintain nila na nakatanggap sila. How about sila Senator Lauren and Senator Mark Villar? Ano po yung nakalagay po sa affidavit? Okay, ganun po, no? Noong in-interview ako nila Ed Lingaw, sometime first week of March yan. So pinatawag ko sila lahat, no? Sabi ko, klaruhin nga natin ito. Bakit nyo nasabing Congresswoman Laila de Lima? So in-explain nila. At dahil hindi ako nakontento, pwede bang isa-isahin natin ang bawat pangalan na binanggit ninyo? So ilang araw po kaming nag-review, no? O sabi nyo, ikaw, Tube, sabi nyo ganito. I-confirm nyo sa akin. So mahabang proseso, no? Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Doon po kay Senator Villar, sabi nyo, no? Wala pong pinabago doon. As is po yan, no? Kay Senator Chis Escudero, kasi siya yung minority yata noon, no? Si Mark, si Senator Loren ang magkakasama sa majority. Magkakasama sila Tulfo noon, no? Tinanong po kay Chis Escudero. So, ang nangyari po ay, Sir, meron pa kaming hindi na ibigay sa iyo na picture eh. So, nagbigay sila ng mga pictures, no? Na doon mismo sa bahay ni Senator Chis, no? So, remember, this happened in March, yung pag-review namin. March, ano pong year? 2026. Oh, March, no? Majority pa yata si Senator Lauren noon. Ano po, no? Pati si Mark Villar, etc. Ngayon, pagdating kay Senator, yun nga, Mark Villar, sabi ko, iklaro nyo yan. So, nag-recollect yung mga nagsasabi. At Sir, ganito. So, confirm po, no? At pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Lauren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Lauren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate, nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. No? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, Sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate.
Pero maalala namin, sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan, no? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren, pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng 2 sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng 2 sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung 2, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung 2 kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second po, na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, gaya ng sabi namin sa affidavit, yon lamang ang naaalala nila noong ginawa yung affidavit na yan. In fact, marami pa pong iba eh. Ang sabi nga sa akin, sir, pwede mo ba kaming isama sa Senado at saka sa House of Representatives para kung mag-session sila, ay mamukhaan namin kung sino yung mga nakita namin na hindi namin maalala yung mukha o ang pangalan. Bakit? Sir, kasi yung napangalanan namin dyan ay yun lamang yung mga sikat, nakikita namin sa TV, sa news, sila yung popular, sila yung palagi namin nakikita, kaya yan ang maalala namin. At yan po, nandun sa affidavit nila. Sinabi po nila yan. Sir, clarification. So, doon, nagpunta po sila sa bahay ni Senator Loren, pumasok si Zaldi, pero walang maleta ang ipinasok. Yun nga po ang recollection nila after, no, nung Kaya, may mistake. March. Oo, na, sir, naalala namin, paghinto ng sasakyan, bumaba si Boss Saldi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun ang... Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad, no? So, pwede ko ngang ipakita sa inyo na sa oras na ito, pupunta si Saldico dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Hindi, March po yun. March pa? After nung interview, Pinakorek. after nung interview kay Ed Lingaw. Pero hindi pa nababago Hindi mo sir yung affidavit ninyo sa ombudsman kasi nandun pa rin Hindi pa namin, Senator Loren Legarreta sa yes, ombudsman. totoo po yan. Hindi namin. Kaya ang sabi ko nga, pakibigay ito kay Senator Loren, kapo kay Mike Defensor, para kung sa tingin niya, agrabyado siya, ito yung pag-amin ng 2, kapo. At pwede niyang gamitin ito to... Would you submit sa ombudsman sir ng pag-rectify dun sa pangalan niya? hindi ko pa po sinasubmit. Pinabayaan ko lang muna. And I will let Senator Loren take whatever legal action she deems proper to vindicate herself also. Nakausap niyo na po si si Senator Loren about this? Hindi Bago po. pa po yung nangyaring Thursday na pagharap po nila sa plenary. Ay, hindi po. Never, wala akong access, wala akong contact. Ang maalala ko lang, ay after the Senate Blue Ribbon Committee last June 4, ay lumapit po siya sa mga sundalo, no? At nakipagkamayata siya.